Pinagdiriwang po natin ngayon ang misa sa hating gabi. Ang paksa po ng ating pagdiriwang, ang isinilang upang mamatay. Ng tanging alam. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasagalan. Tayo'y magmasikawin, habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, ng sanggol na lulot ng langit. Tayo ay magmahalan, aming sundin ang itong aral. At mabuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magligaya. Magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigaya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sama-sama nating ipagdiwang ang Eukaristiyang ito sa dakilang kapistahan ng pagsilang ng ating manunubos. Lahat ng ating ipinagpapasalamat, kalakip na rin ang ating mga kahilingan, ay idulog natin sa ating pagdiriwang. Mga kapatid, muli nating aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat makiisa sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa lahat ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa mga tao may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kalwalhatian. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos sa kaitaasan. Walhati, walhati sa Diyos, walhati sa Diyos.
Diyos ako, ikaasa. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, bukong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos ang inaasal. Walhati sa Diyos, walhati sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan, na ngayoy aming pinatutuloy sa aming pamumuhay, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati sa nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupid sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangpanyapak ng mga mandirigma, ang lahat na kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at panatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tutugunin po natin sa pamamagitan ng awit. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Ang poon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay pahayag ng poon ay dakila. Ang madlay pahayag, ang dakila niyang gawa. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo ay nilikha, nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw. Pati mga punong kahoy sa galakay mag-awitan. Ang poon ay purihin, pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig,
upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid, at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng Imperyo ng Roma. Ang unang pagpatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanya magiging asawa na nooy kagampam. Samantalang naroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria, at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya na lampin ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing ding yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban."
Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Kami pong apat na pari ay bumabati sa inyo at sa inyong pamilya ng maligayang Pasko. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Purihin ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi po karaniwan na naitatanong natin kung paano kaya ako magpapasko. It's unusual to ask how to spend this Christmas. Ang lagi nating tinatanong kapag magpapasko ay kung sino ang kasama natin sa Pasko at kung saan tayo magpapasko. Dahil nasanay tayo na kapag magpapasko ay karaniwan yung ginagawa natin. Kasama natin ang ating mga mahal sa buhay, madali yung paano magpasko. Family reunion, pagkita-kita ng pamilya, may handaan, may salo-salo, magsisimba, dadalaw sa mga ninong at ninang at mga kamag-anak. Yan yung nakasanayan natin kapag ka magpapasko. Ngayong taong ito ay kakaiba. At kung tutuusin, ang buong taon ay natatangi sa nakaraang 100 taong Pasko. For the last 100 years of Christmases, this is really extraordinary. Ngayon pa lang nangyari ito. Sa nakalipas na 100 taong Paskong dumaan sa kasaysayan natin, kasaysayan ng mundo. Dahil naranasan natin ang talagang taon ng pagsubok. Hindi lang tayong mga Pilipino, kundi lahat ng tao sa lahat ng bahagi ng mundo. Walang ibang taong ganitong kadami ang hirap. Simula nung pumutok ang Bulkang Taal, pumasok ang pandemyang si COVID, hanggang ngayon, napakadaming hirap, maraming namatay, maraming natakot, maraming nagalit, nabagot, nagkaroon ng pagkawalay sa mga mahal sa buhay, sakit, pagkahinto at pagkawala ng maraming bagay, mula sa trabaho, hanggang sa negosyo, hanggang sa mga oportunidad sa buhay. Ito yung dulot ng pandemyang ito. Dati ang tanong natin, sino ang gusto kong makasama sa Pasko? At saan tayo magpapasko? Ang marami sa atin nagpasko noong nakaraang taon sa ibang lugar, kasamang pamilya. Pero ngayon, ang tanong, how are we going to celebrate this Christmas sa gitna ng pandemic na ito? Alam natin na ang pandemic, nadala ng virus, nadala ni COVID, ay nagsimula noong panahon pa ng Kwaresma. Panahon ng Lent, tumagal hanggang ngayong Pasko. Halos 10 buwan na. Halos nabuo din natin ang kalendaryo ng simbahan sa ilalim ng lockdown. Anong naging buhay nating mga mananampalataya sa loob po ng lockdown ng mga nakalipas na buwan? Nanood tayo ng misa sa cellphone, sa TV, sa harap ng computer,
Quote-unquote, pinanood natin ang mahal na araw. Unang mahal na araw namin sa ibaan ay hindi natuloy. Pinanood lang natin ang mahal na araw. Pinanood natin ang pagkabuhay. Pinanood natin ang mga piyesta at ang mga karaniwang linggong nagdaan. Kahit ngayong gabing ito, marami pa rin sa atin ay hindi pa rin nakakapasok ng simbahan. Pinapanood pa rin ang nagaganap na misa sa hating gabing ito. Bagamat medyo maaga ho ang ating oras. Dati nasa labas tayo ng patio, ngayon hindi natin magagawa. Pero alam nating walang makakapagpapigil sa Pasko. Tuloy na tuloy ang Pasko. Kaya nga, paano natin maipagdiriwang ang Pasko, ang kaarawan ng Panginoong Hesus ngayong taong ito? How can we probably celebrate this Christmas, this birth of our Savior? Paano? Hindi na yung sino o hindi na yung kung saan tayo magpapasko. Paano tayo ngayon magpapasko? I would like to propose 2 ways. 2 paraan. Una, ipagdiwang natin ang Pasko sa pamamagitan ng pasasalamat. Pasasalamat. Lahat tayong narito sa loob ng simbahan at kasama yung mga nasa labas. Kung tutuusin, tayong lahat ay mga survivor ng isang napakatinding karanasan. We are all survivors. Napakadaming nagkasakit, marami din po ang namatay, hindi mabilang ang nagka-depresyon at ang iba ay nabaliw pa. Come to think, kung ito ho ay cancer, kung ito ay sakit na cancer, lahat tayo nakasurvive and still surviving. Hindi pa ba sapat na dahilan ito para tayo ay magpasalamat? Nasa gitna ng pandemic na ito, narito tayo. Nagkakaroon ng pagkakataong magnilay sa kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. God is good, has always been good, despite ng atin pong pinagdaanan. At may sapat tayong dahilan na dapat magpasalamat. Kompleto pa ang ating mahal sa buhay. Malusog tayo ngayong gabing ito. Alam ninyo, yung parokya natin, survivor din. Simula pa lang ng krisis, nag-alala din po kami. Nagsara ang simbahan. Few months later, bandang June, nagpasya kami na lumapit sa inyo. Kumatok sa inyong pinto, sa inyong tahanan, sa puso ng bawat isang nasasakupan ng parokyang ito. Nagpalabas ng napakaraming sulat, mahigit 1,000 mga pledges. After a week, after 2 weeks, tinugon ninyo. Hanggang ngayon, nakakasurvive ang parokya. Nang dahil alam namin, ipinakita ninyo na bagamat kayo ay nasa krisis din, hindi naging dahilan para hindi kayo magbigay. Hindi naging dahilan para kayo ay magdamot. Ang taga-ibaan na hindi madamot. Si Santiago, hindi tayo pinabayaan sa kanyang panalangin. Ang mga gayak sa loob ng ating simbahan, ipinagpapasalamat din natin. Lahat ng ito walang ginastos ng parokya. Bigay ito ng mga tulad ninyo. Sila ang nag-ayos, sila ang nagbigay. Naging maayos ang atin pong daloy ng simbang gabi dahil sa napakarami nating mga volunteers, ushers, collectors, frontliners, ang ating mga lay ministers. Pagod sila dahil dinamihan natin ang mga misa. Nariyan ang ating mga kapulisan.
Araw-araw, sa gabi at sa madaling araw, binabantayan tayo just to make sure na magiging maayos ang ating pagdiriwang ng simbang gabi, ng misa ngayong gabi, at misa pa bukas sa araw ng Kapaskuhan. Napakarami nating dapat ipagpasalamat. Pwede tayong mahawaan, it could be any one of us. Napakarami naming inilibing noong mga nagdaang ang mga patay hindi ipinapasok sa simbahan. Doon na lang kami nagkakapangita sa sementeryo. Mukha sila talaga ng natakot, nagulo, na-confuse, pinanghinaan ng loob. Yet, narito tayo, nagpapasalamat. And this is how are we going to celebrate Christmas. Mamaya pag-uwi ninyo, hanggang bukas at sa mga sumusunod na araw, sa pagtitipon ninyo bilang pamilya, mag-anak, magkakasama sa bahay, huwag na huwag makakalimot na tayo'y magpasalamat. Isa sa itinuro, marahil, ng pandemic na ito, ay we have taken for granted so many things sa buhay ho natin. And this time, they deserve a second look. Dati hindi natin pinapahalagahan yung luto ng ating mga magulang. Yung panahon ng pandemic, natuto tayo na ini-enjoy natin ang lutong bahay. Dati hindi natin pinapansin ang ating bakuran. Nagtanim kayo, naghalaman kayo. Ang resulta, naging hanap buhay pa ng marami. Yung talento sa pagluluto, pinagkakakitaan po natin. Na dati-dati parang hindi natin napapansin. Nagkaroon ng sapat, dekalidad na panahon ang bawat isa sa loob ng pamilya. Nagkakasama-sama. Nagpapag-usapan ang mga bagay na may kinalaman sa buhay pamilya. Maaga, no? Sama-samang nakakain sa hapagkainan. Lahat ng ito, most of these things, we have taken for granted for quite so long a time. Pero, pinanumbalik, no, ng krisis na ito, meron palang magandang idinulot ang krisis. Opportunity to grow in our relationship among our loved ones. Ito ang ating ipinagpapasalamat. We are all survivors of this crisis. Sinubok ang ating pananampalataya. Sinubok ang tatag ng ating isip, ang ating katinoan. Lahat ng ito, pinagdaanan po natin. Kahit kaming mga pari, namatayan din kami. Namatay ng umaga, inilibing kinahapunan. Walang sapat na panahon para ipagluksa, ipag-iyak ang mga kapatid na paring namatay. Ganon din ang karanasan ng marami sa inyong nawalan ng mahal sa buhay. But yet, we have reasons to be thankful for. Hindi tayo nawawalan ng dahilan para magpasalamat. Ang laman ng Ebanghelyo'y isinilang sapagkat isinilang ngayon ang Kristong Panginoon. And that's the ultimate reason why we are thankful. Isinilang ang Kristong Panginoon. Sa gitna ng krisis na ito, nangingibabaw ang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa bawat isa sa atin. Pangalawang pamamaraan, marahil ng pagdiriwang ng Pasko ngayong taong ito, sa pamamagitan ng habag, hindi lang ng awa. Magkaiba yung habag at awa. Yung awa sa English could be pity, naawa ka. Yung habag, yan ay mercy, na habag. Yung awa, yung benefactor,
yung taong naawa, nakita niya yung pulubi, kakaawa, inabutan niya ng limos, pero nananatiling mas mataas siya doon sa kanyang binigyan. He is still higher to compare doon sa recipient ng kanyang tulong na ibinigay. Nananatili siyang angat, kaya naglimos siya, naawa siya. Mula nung lockdown, marami tayong tinanggap na ayuda. Kami man din ay tumanggap ng ayuda. Pero alam natin, hindi habang buhay na bibigyan tayo ng ayuda. Ang ayuda ay pansamantala. Hindi ito talagang magtatagal. Awa yun, limos, abuloy, ayuda, relief goods. Pero hindi lang tayo inaanyayahang manatiling maawain sa kapwang nangangailangan, kundi inaanyayahan tayo ng Paskong ito na tayo'y maging mahabagin. Dahil narinig natin sa bandang dulo ng Ebanghelyo, matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Nagmukhang kaawa-awa at kawawa ang Diyos. Naging sanggol, binalot ng lampin, at sa sabsaban, inabot ng panganganak ang kanyang ina. Alang-alang sa atin, naging kaawa-awa, kawawa siya upang mabahaginan tayo ng kanyang habag. Ano ang habag? Yung habag, bumaba, nagpakababa. Ang benefactor, pumantay sa kanyang pagbibigyan, sa kanyang tutulungan. Di ba yan ang hiwaga ng Pasko, ng incarnation? Naging laman ang Diyos, naging tao, naging sanggol, naging aba tulad natin. Dahil nahabag siya, hindi siya basta lang naawa, sumama sa atin. Binalot ng lampin, nakahiga sa sabsaban. Ibig sabihin, talagang ang Diyos, no? Ay wala nang itinirang, kung tutuusin, kahihiyan sa kanyang pagka-Diyos. Dahil talagang hinubad niya ang kanyang karangalan. Nagpabalot sa lampin, nagpahiga sa sabsaban. At kung ito ho yung maging malinaw sa atin, yun palang ginawa nating pagtulong sa kapwa noong mga nakaraang buwan, ayuda, pagbibigay ng makakain sa kapitbahay na nangangailangan, is a small step, malaking hakbang na kung tutuusin, para mas hangarin pa natin sa biyaya ng Diyos na lampasan, to outgrow that act of kindness and turn, no, that yung ginawa nating pagkamaawain into pagkamahabagin. Ibig sabihin, hindi lang sana tayo naiwan sa pagiging maawain, hindi lang sana maiwan tayo at mapako sa paglilimos, sa pagbibigay lang ng ayuda na alam nating hindi rin magtatagal. Ang hamon sa atin ay talagang makiramay, makiisa, makidalamhati, makiramdam sa pinagdadaanan ng kapatid nating labis na nahihirapan. Meron akong binasbasang abo, no? Na inuwi ho dito dahil kasama doon sa namatay dulot ng COVID sa ibang bansa. Hindi pa maipapalibing ng pamilya. Until now, kasama pa nila yung abo ng kanyang asawa. No? Hindi pa nila maipalibing. Napakatagal na paglalamay kung tutuusin.
It's almost 10 months. Yet, they were not yet ready. Hindi pa nila kayang isuko. Maring sabihin natin, talagang kailangan ng maipalibing. Pero sa isang banda, kapag tayo'y nagkaroon ng habag doon sa pamilya, talagang kailangan nila ng karamay, ng panalangin, ng nakikiisa sa kanilang pagdadalamhati na sana magkaroon sila ng lakas ng loob na tumugon sa biyaya ng Diyos that finally they can surrender to the Lord their departed loved one. Yun yung habag. Yun yung malawak nating pangunawa. Dahil alam natin, hindi madali ang pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi madali ang sabihin, ayos na sila, ayos na tayo. Kailangan natin ng habag ng Diyos. At yan naman ang ina-assure sa atin ng Diyos ngayong gabing ito. Sa sanggol na nakabalot sa lampin sa sabsaban, ipinapakilala at pinapahayag niya, kasama natin siya, nahabag siya sa atin. At kung nahabag siya sa atin, ito sana ang maging paanyayang lumago tayo sa pagkamaawain patungo sa pagiging mahabagin, ang maghangad ng lalong ikabubuti ng ating kapwa-tao. Kaya marahil sa pagtitipon natin ngayong gabing ito, sa inyong pagsasalo-salo, sana walang masayang na pagkain. Sana pag nagbukas kayo ng regalo, huwag kayong makaramdam na pag hindi nyo nagustuhan, parang hindi nyo matanggap. Huwag sana tayong ma-disappoint sa ating mga matatanggap na regalo. Dahil alam natin ang sitwasyon. Mas marami sa atin ang higit na nangangailangan, ang higit na nagugutom. Kung nagbabalak kayo na bumili ng bagong gamit, appliances sa bahay, kung hindi naman talaga kailangan, baka kailangang magtimpi, alang-alang, no? Marahil sa pakikiisa natin sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Itinuro sa atin ng pandemic na ito na hindi naman pala talaga lahat ng gusto natin ay talagang kailangan ho natin. Natuto tayong alamin kung ano lang talaga yung essential, kung ano lang talaga ang mahalaga. At kung naranasan natin ng ganon, iba ang galak sa pagdiriwang ng Paskong alam nating lumawak, lumalim ang ating malasakit sa kapwa-tao. Ito yung dalawang pamamaraan na pwede tayong magdiwang ng Pasko. Ang magpasalamat at magkaroon ng mas malawak na malasakit sa kapwa. Ang hindi lang basta maging maawain, higit sa lahat, ang tayo'y matulad sa Panginoong naging kahabag-habag upang tayo'y pahaginan ng kaganapan ng kanyang pagpapala. Isipin ho natin, papaano ba tayo magdiwang ng Pasko ngayong taong ito? Pasasalamat at malasakit sa kapwa. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinoroon ng mga yumaw, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat para dito't huhukom sa nangangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hangad nating maging makabuluhan ng Paskong ito para sa atin, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating bayan. Itulog natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at sampitin. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang sa Paskong ito ay matulungan nila ang bayan ng Diyos na mahanap sa bagong silang na sanggol ang kanilang kaganapan, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga Kristiyano sa Pilipinas, upang sa kanilang paghahanda para sa 500 taon ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay lalong tumibay ang kanilang pananalig sa Diyos na nagkatawang tao para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mabigyan nila ang mga taong bayan ng matibay na pag-asa sa isang bukas na mapayapa at puno ng magandang pagkakataon para makabangon tayo sa hirap na dala ng COVID-19 pandemic sa tulong ng bagong silang na sanggol. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong naghahangad na madala ang diwa ng bagong silang na sanggol sa buhay ng iba upang magtagumpay at lumigaya sila sa kanilang ginagawa, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nakakatipon sa Paskong ito, upang mahanap natin sa bagong silang na sanggol ang katuparan ng ating mga nilulunggati at pinapangarap, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagsugo ng anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo. Amang nagsugo sa anak para sa aming kaligtasan, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito'y malagod nating itinataas sa amang mapagmahal sa pamamagitan ni Jesucristong ating Panginoon. Amen. Yun pong mga mag-aalay, panatilihin lamang po natin ang physical distancing.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitang ito ng iyong kaloob at aming handog, ang anak mong umako sa aming kaabahan ay siya nawang magparangal sa amit magtampok bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ang anak mong hindi na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong hindi naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mga mata. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang aming malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tungayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana kaysa ng ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Ina, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaisa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ang iyong lingkod na si Francisco na aming Santo Papa, Gilbert na aming obispo, ng tanang mga obispo at ng buong kaparitan ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Amang bawain, kupkupin mo at pagisahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ng mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makararating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, susundin ang loob mo, dito sa lupa para ng saging. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami
sa mga sala, para ng pagpapatawad namin. Sana ka ay salang sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pagtanggap po ng banal na komunyon, mauuna po ang nasa bandang unahan. Tanging sa gitnang pasilyo lamang po ang gagamitin at tingnan ang mga floor marks. Iwasan po ang pag-uunahan. By rows po ang pagtayo at dumaan pabalik sa upuan ayon sa inilagay na mga arrows.
Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Nagliligaw
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagintapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiluhod. Oratio Imperata Lipensis, laban sa sakit na coronavirus. Ama naming Diyos, batid po ninyo ang aming kailangan. Nananalig po kami inyong laging iingatan, lalo na sa panahong ito ng coronavirus. Pakigawan po ng paraan na kami maligtas. Pagalingin po ninyo ang mga meron ito. Patnubayan ang mga nangangalaga sa kanila. Turuan po ninyo ang aming gobyerno at mga ospital na masugpo ito. Matuklasan nawa ng mga nagsasaliksik ang sanhi at lunas nito. Mapukaw nawa ang aming puso sa paggawa ng mabuti at makatulong sa mga nangangailangan. Ipanalangin nawa kami ng iyong mahal na ina, Birhen ng Kaysasay, nina San Rafael Arcangel, San Roque, San Blas, San Expedito, San Benito, San Carlos Borromeo, San Lorenzo Ruiz, at San Pedro Colunsod, Venerable Alfredo Oviar, at lahat ng mga banal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating babasbasan ang atin pong Belen. Ama naming makapangyarihan, Ikaw ang Diyos ng bawat bayan at angkan. Sa pasimula pa noong iyong likhain ang lahat, iyon ang ipinamalas ang iyong pagmamahal, nang kami ay nangailangan ng tagapagligtas. Iyong sinugo ang iyong buktong na anak na iluluwal ng mahal na Birheng Maria. Sa aming buhay, ang dala niya ay kagalakan at kapayapaan, katarungan, habag at pagmamahal. Ama namin, iyong basbasan ng lahat ng tutunghay sa sabsabang ito. Ito nawa ay magpaalaala sa amin ng abang pagsilang na Jesus at magtaas ng aming kaisipan sa Kanya, na siyang Diyos na kasama namin at tagapagligtas ng lahat, siya na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Muli, mula po sa amin na paring lingkod ninyo, Father Edmond, Father Tantan, and Father Omi, kami ay bumabati sa inyo at sa inyong mga mahal sa buhay ng maligayang Pasko. Merry Christmas po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. At huling babanggitin ko na ang pasasalamat ng parokya sa napakasipag na tao na siyang nagtiyaga, nagsakripisyo para maibigay sa atin ang mga maayos na awitin simula pa noong simbang gabi hanggang ngayong gabing ito. Ang atin pong koro sa pangunguna ni Brother Shernan. Palakpakan natin sila. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko sa pagkagawad ng pagbabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan
at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kaming apat ang siya magagawad sa inyo ng pagbabasbas. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Na ialay na ang misa ng Pasko, kumayo kayo ay bahagi si Kristo. Salamat sa Diyos. Paglabas sa main door po at ang gagamitin at by rows din po ang pagtayo. Mauuna po ang nakaupo sa bandang likuran. Kahit hindi Pasko ay magbigaya. At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigaya.